Doms, nakatulong ba sa'yo yung nag-umpisa ka sa isang mahirap? Oh, malaki po. Katulungan sa akin yun. Kasi nung una, nung una, parang takot din ako eh. Sige. Oo. Ganito mo. Talaga, nung una talagang takot ako eh. Sa awa ng Diyos, natutunan ko trabaho. Mahirap kasi ikwento eh. Pero yung totoo. Nakita ko kasi yung ano niya. Nakita ko yung sa dedicated niya sa work niya dati. Na madaling araw yan, umuwi yan ng 10 p.m. ng gabi. Napaka-dedicated niya sa trabaho niya. Kaya din siguro na blessing din sa kanya na siguro time, sabi niya, kasi hindi naman niya agad-agad ito tinrabaho o andyan yung dati niyang ito yung work niya, kaya alam niya yung ano yan, ganyan sa mga tao, pero hindi kami tumingin na duminig sa mga sinasabi ng tao nung unang nag-start kami, kasi napaka-challenging din talaga yung nag-start kami, tinatawanan kami ganyan noon na hindi yan magsa-successful, pero God is good. Oo. Ang ginawa lang din namin, hindi kami nag-focus sa mga competitor namin. Nag-focus kami sa mga kliyente, yung mga nag-push sa amin na simulan nyo yan, yung negosyo niyan, andyan yung talent ni Dom. Ikaw magaling ka naman nag-market, dati ka naman, yan yung business nyo. Why not gawin ninyo? Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Kumusta, Sir Dom? Hello, sir. Finally, Welcome to Doms. Finally, natuloy Ayun, din. sir. Oo, natuloy din. Mga tagal ng ano. Hello, Ma'am Jen. Si Ma'am Jen. Kumusta? Ayan na. Finally. Hello, Ma'am. Nag-enjoy ka sa situs. Good morning, mabuhay. Welcome to Bagabag. Restaurant? Yes po. Wow. Oo. Unti-unti namin dinidevelop ni Dom. Kung ano lang yung kaya, yun lang po. I see. Yes, ma'am. Parang Opo, ma'am. Ginawa ko lang na ako lang naglagay-lagay dyan, ma'am. Buhay-buhay mo yan. Kasi dyan Coco Cafe. Dyan na kasi yung production ng buko pa. Yung mga store kasi namin, yung hinintuan natin doon, puro buy and go. Yung mga nagbabiyahe, gano'n. Abot-abot. Yung product doon. Kaya napag-isipan namin nito. Tapos may mga naghihintay pa na kulang pa yung mga kukunin nilang buko pa doon. Gusto na yung mainit. And then, dito kami noon, isang tubo. Tapos sabi ko doon, gawa tayo kayo ng maliit na pagtimplahan natin ng coco. Para hindi na tayo takbo sa bahay. Receiving area sa mga naghihintay, sabi ko. Kaya, last year, ito, ginawa namin. Ongoing kong ginagawa na lahat ng MSME na gustong mag-display, pinasasama ko yan, dinidisplay nila dyan. Tingnan nga natin. Oo, para may ibang tulong tulong din sa iba. Oo. Inuunti-unti, alam mo naman pag sa ganyan, mga produkto ng mga iba-ibang kasamang MSME.
Kaya yung ba pinakasikat na buko pa ngayon? Oo. Oo, talaga. Kasi sa tagal namin, maiksi pa lang ang ang taon namin, pero sawa naman ng Diyos pero sa experience naman parang dito na kami lumaki ni Jen sa ganitong trabaho. Ano bang background napag-isipan po. But nasa Bukopay na kayo ever since? But Negosyo nyo rin? Opo, bata pa lang po. Oo. Kapatid ko po noon na nagbubuko na siya. And then, ako naman po, nakatira na din ako sa tita ko. Buko pa po talaga dito yung business. And then, ayun, bata pa lang, yun na yung ginagawa namin. Hanggang nakapag-college po ako. Tapos yun, si Dom naman dating baker. Sa isang company. Bukopay din. Bukopay, oo. Kumbaga, for 11 years pioneer kami noon. Malamang yun yung mga sikat natin. Malamang yun yung mga sikat dati. Ano yun? Gusto na yata talaga to Ay! Kasi doon tayo dumaan. Thank you so much. Production po na. Oh, wow. Thank you. Puntahan pag Grabe naman. Eto, nung una kasi, parang nangihinayang ako dun sa mga kasama kong mga boys dun sa bahay, mga estudyante, ganun. Paano kaya gagawaan natin para baka sakaling mag-grow, meron naman tayong business na pagka hindi tayo lalabas, kikita kahit pagkain lang, sabi ko. Nag-bake ako noon, noong 2018 ko na pina-start na talagang. Mahirap kong mag-start dito kasi ang dami namin competitors. Sabi ko kay Dom, hindi tayo mag-grow nito. Sabi ko ganun sa kanya. Sige, try lang natin. Sabi niya, why not? Gawin natin kakaiba din. Yung lasa ibahin natin. Sabi yung ganun sa akin, ma'am. Ay, hindi mo ilalagay lang na Bukopay dyan. Ilagay mo na Dom's Bukopay and Restaurant. Kasi pag hindi mag-grow hindi makilala o hindi makilala yung Bukopay natin. At least alam mo magluto ng pansit kabagan. So yung gano'n sa yun na yun. Kabagan. Yung mga... Yung may sabaw. Sabaw. Kinain natin kahapon. Thank you, ha. Grabe. Di naman ka. Sabi ko nga. Ipinaedit ko lang kahapon. At pinatong nyo rin doon sa, nyo? Saan nyo nakuha yung picture na yan? Picture yan sa Thailand. Sa Thailand po. I have the bag. Dito mo. Ay! May bag na... Okay. Diba? Kaya... Yung sa Coco Cafe namin, kai-start lang din naman. Pero kahit pa paano, maraming mga pumupunta na din na mga customer na din. Nakikilala dahil din sa Facebook. Tinaniman na. Ayan si Ma'am Jen, una natin siyang na-meet noong feature natin sa La Architect. Junar. Yan, si Architect Junar. Feature natin sila doon sa Nueva Vizcaya din, doon sa Dupax. Ayan. Tapos, na-meet natin si Ma'am Jen, binigyan tayo ng mga Bukopay. Pero apparently, at that time, sobrang full pack yung schedule, hindi natin napunta si Ma'am Jen. Tapos, a few months ago, bumunta na naman tayo dito sa North at nagkita tayo accidentally doon sa isang restaurant, no? Na pinipicture din namin doon ulit sa Dupax. Again, dahil pauwi na rin kami ng Manila noon, hindi na naman natuloy. Tapos ngayon, pupunta na naman kayo ng Vizcaya. Sabi ko, Kati, make it sure ma-feature natin si Ma'am Jen this time. Nakakatuwa po. Welcome po dito sa amin na humble na para makilala nyo kung paano din kami nag-start. I'm sure magandang kwento to. Breakfast muna tayo, medyo mainit dito. While prepare silang
Magpapakita ka ba tayo ng cooking ng yes, buko pwede pie? po. Ayan, sige. Mag-breakfast muna po tayo. Tikman nyo yung binakol ni Doms. Okay. May sabaw. Opo, may sabaw Na may ng buko. Oo. Ayun yung binakol. Nung nag-umpisa kayo, ilan ang tao ninyo? Gaano lang kaliit yung nagagawa nyo, tapos may tira pa. Ngayon, gaano na kadami ang tao ninyo? Gaano kadami tindahan ninyo? Gaano kadami ginagawa ninyo araw-araw? Nung na-start po kami nitong business namin ay napakaliit lang po na store din. Tagpi-tagpi, si Dom lang pong gumagawa. Sabi ko nga kanina, kwento ko. At dadalawa lang po talaga yung kasama namin. And then unti-unti na nung nag-expand na kami kasi madami na ring mga customers. Ngayon, nasa 20 plus na yung kasama po namin ngayon sa production at saka store. And then yung store po namin, nadagdagan na po meron na kaming brands, and then yung na unti-unti po napapaayos na namin yung mga store namin, at meron na din kaming expansion dito na tong Dom's Coco Cafe Farm namin. And then soon siguro yung sa nakuha din namin sa downstream sa Cagayan, din kami doon, magba-branch out din ang Dom's Buko Pie. Nakakatuwa ding ikwento yung humble beginning namin ni Dom. Dati sa bahay lang kami nung natikman na po yung buko pie na while gumagawa siya ng store namin. Sa bahay muna kasi natikman na nila. Order ako ng 50, 100, ganun sila. Ayan, nung start si Dom. Tapos ako naman po yung taga-market. Nung una, ma'am, iisa lang ang kasama namin. Isa sa store. Nung 2018, nag-start kami din. Isa lang din yung kasama niya. Nung nakita tayo, ano yun, kasagsagan ba ng kaumpisahan mo nun? Nung ginagawa yung resort nila, sir? O malakas ka na noong time na yun? Medyo okay naman na, ma'am. Nakilala kami nung pandemic. Mas po, ma'am, oo. Doon kami din kahit papaano, nung time na yun, ma'am, sipag din namin ni Dom na nagdi-deliver talaga. Kasi nagdi-deliver kami, ma'am, kahit sa La Union, sa Pangasinan, yun po. Nakakatuwa kasi na sa Facebook. Tapos nag-order din kami, ma'am, nung una sa pandemic. Kasi syempre, okay na yung business namin. Tapos biglang March na ganun, magla-lockdown. So yun, ang ginawa ko, ma'am, galing ako ng Manila, pinamigay ko yung natirang buko pie, siguro mga 50 boxes, gano'n, na buko pie sa mga, sa mga checkpoint, tapos sa mga offices, ma'am. Giving back siguro din sa akin, ma'am, yung ginawa ko na yun. After 1 week, sabi nung mga nakatim, kasi hindi pala nila natikman, ma'am, 2 years na kami ata that time. 2018 ba, 2020. Ayun, ma'am, sabi ng mga iba, gawa ka, tapos ganito kami nung magbenta, magiging reseller mo kami. Yun, ma'am, hanggang tuloy-tuloy na. Mas lalong nakilala, natikman nila yung buko pie namin. Kahit pa paano yun, ma'am, yung maliit naming production, ma'am, doon sa store lang namin. Ito na po yung kinalabasan din, ma'am, yung production po namin nung 2020. Tapos na din kami ng mga iba't ibang flavor din, ma'am. And then expand na din namin itong Coco Cafe. Sa loob ng ilang taon? Yan. 5 years din, ma'am. Kahit pa paano. Mabilis din, ha? Oo, ma'am. Tsaka yung timpla nyo, for sure. Sino yung may sekreto dyan? Si Dom din, ma'am. Si Dom din. Tapos dalawa din kami, ma'am, sa innovation din namin. Ang maganda natikman ng mga tao, no? Yes, sila word of mouth. Yeah. And then, mga iba't ibang provinces na, ma'am, nagre-reseller na din sa amin. Yung pandemic, sa La Union, Dagupan, nagkukota ako, ma'am, doon ng 500 boxes. May mga distributor na din ako na siya na din mag-distribute sa mga reseller po namin. Ngayon, may mga iba't ibang flavor na din kami. May buko pizza na din dito sa farm. Ano pang deliver nyo nung time na yun? Yung Fortuner din namin, ma'am, na hinuhulugan din namin. Nung time na yun. Time na yun. Buti na lang din merong Fortuner, no? Opo, ma'am. Kinaya mo, 1,000 na boxes ng buko pie. Wow, galing. So, at least. Pero before that, ano yung ginagawa niyo?
Ay, Hindi ko nasa, ano ma'am, kahit ano-ano mga binebenta din namin ni Dom, ma'am. Both of you. Yes, ma'am. Hindi oo. siya, wala sa company kayo or... Si Dom dati, ma'am, for 11 years sa company siya. Okay. And then, 8 years ago, saka lang kami din nag-start nitong business din namin na Buko Pie. Kasi, yun nga, sabi ko, why not gawin natin, sabi ni Dom. Na, sayang din yung story natin. Start lang tayo, wala namang mawawala sa atin kung simulan natin, sabi naman niya sa akin. Oo naman. Kasi, nakakaano din, ma'am, na lalagi kaming labas ng networker kami, ma'am, nag-networking kami. Okay. Oo. So, it helps dun sa negosyo nyo, Oo, na pagiging ma'am. networker ninyo. Yung nagne-network ako, marami akong nakilala. Sila din, ma'am, nag-push sa amin na, Do it. Gawin nyo dun yan. sabi ng mga friend namin, may talent si Dom. Ikaw naman yung sa pagmamarket mo, kaya mo yan. Yes, Sabi yes. ganun sa akin, ma'am. Hanggang tuloy-tuloy. And then marami din akong mga contacts, mga kilala din, ma'am, sa government. Ayun. Nag-start ako, ma'am, sa DOST. Tinulungan din talaga nila ako. Yung sa setup namin. Pinapautangan ako ng malaki, ma'am, pero hindi ko kinuha. Hindi, yung oven lang. Then yung sa box namin. So nag-start kami ng small sa DOST, ma'am. Ngayon yung sa second setup na namin, yung ibinigay na naman sa amin, ma'am, yung para mas madami kaming oven din para ma-innovate. Tsaka yung oven namin na pwede ng electric, ma'am. And then yan, giving back to the community, ma'am, nakakapag na din kami ni Dom. Sa mga nag-feeding program na din kami, ma'am, 4 times. Ginagawa na namin dati, ma'am, nung networking kami. Every year yan. Pero mas kahit Iba't pa paano, ibang ma'am, dumadaan. places Yes, to, no? ma'am. Pupunta kami, ma'am, sa Paraceles, sa Mountain Province, and then sa Quirino, ganun, ma'am. really Tapos dito, heartfelt. yun naman yung nakakatuwa din, ma'am. And then yung advocacy ko, ma'am, yung yung waste po namin. Yeah. Oo. Yung sa waste namin, ma'am, is meron na akong mga, ma'am, gumagawa na sila na pinoproduce ko lahat ng mga ma'am, mga tawag dito, mga gamit nila. Ayan. And then, binibili ko din, ma'am. After no nagawa nila yung mga coco pole, ganun, ma'am, ako na din po yung nagbebenta. Yes, so, yan yung waste namin, ma'am. May decorticating machine kami. Oh, wow. Galing. Okay. Yan yung advocacy ni Jen. Coco pole, coco pit. Oh, wow naman. Tasty. Itanong mo kay Ma'am Jen, bakit siya si Iron Lady? Oo nga, naririnig ko yan. Ano yun? Bakit nga ba? Bakit ka tinawag na Iron Lady? Ang lupit na ma'am. Yung nag-networking kasi ako, ma'am, yun yung pinangalan sa amin. Hanggang yun na yung, hanggang dito na to pinangalan na akong Iron Lady kasi strike anywhere. Hindi daw ako napapagod. Oh, wow. Sabi nila. Laging energized. Laging energized din, ma'am. Pero positive lagi. Ako yung tao kasing, ma'am, kung meron akong gustong gawin is gawin ko na agad, execute ko na agad para malaman ko kung Tama ba? tama ba at ma'am o mali. Yes. yun kami. Kaya pala Iron Lady. Miss Iron Lady, Miss Jen. Nakakatuwa din, ma'am, kasi ang bilis na din ng ngayon ng business kasi andyan yung mga government agencies, andyan din po kayo, ma'am, na nagpo-promote ng product namin. Sila yung nakakatulong. And then yung mga pagti-trade fair din namin, ma'am, Marketing. marketing po yun. Pareho. Kahit papaano, ma'am, pag ganitong mga December ganun, nagkukulang na din kami. Ako, Pati peak season ko pati pala. buko, ma'am. Minsan din talaga yun yung medyo Okay. kaya inaano ko din yung mga farmer, ma'am, na magtanim na sila ng buko. Actually, meron na din kami, kinakausap ma'am. ka na. Oo, Okay. ma'am. Tsaka yung mga sinusupply naman na kami ng mga climber din namin, ma'am. 500 to 1,000 naman daily ang kaya nilang i-deliver sa amin, ma'am. Sa tingin ninyo, bakit match na match kayo sa negosyo? Start muna tayo kay Sir Doms. Ito kasi parang pareho kami ng kwento na kung paano kami nagsimulan dalawa. Bata pa kami, kami na talaga magkasama. Na yung hanggang ngayon, kami pa rin nagkasama at maswerte ako, binigyan ako ng 3 anak na
magiging expiration ko na mas sisipagon ko pang magtrabaho para hindi nila ako magayang hindi nakapagtapos sa pag-aaral. Ma'am Jan. Napaka-grateful ko naman kasi syempre si Doms yung naging partner ko, partner sa lahat. Napaka-blessed sabi nga na andyan lagi sumusupport kung saan kami pumunta. Andyan lagi yan, supportive. Ako yung taga-market niya and then siya naman sa production. Tapos sa mga nakikita, nakakatuwa din na yung mga customers namin na nakikita yung bunga ng sipag at tiyaga namin ni Dom. Alam nila yung mga kwento namin. Native chicken talaga to? Opo, native chicken. Hindi yung mga, yung tawag doon, yung mga imported na brown? Ay, hindi po. Native talaga? Opo. Ilan ang anak niyo, Sir Dom? 3, ma'am. Yung panganay, siya yung pinagbantay ko doon sa pwesto. Ilang taon siya? Ilang taon? 16. Tapos yung pangalawa, nandun siya sa bahay. Ginagawa pa, maglalaba daw ng uniform. College na sila? Marunong maglaba. College na sila? Grade 11 po, tsaka grade 2. Kanino po ito lupa talaga? Sa amin naman. Sino? Nabili namin nung mga 2010, gano'n. Matagal na din. Yung Itong dito. lupa. Ay, opo. 2010. So, iba na yung buhay nyo ngayon. Super yaman nyo na. Hindi naman po. Nakaangat Ganun na. pa rin. Ganun pa rin. hindi tayo Jen and Dom hindi tayo pa rin. nagbabago. Hindi tayo nagbabago. Dadagdagan lang ng mga gamit. Opo. Ganun lang. Na-miss namin yung pakbit. Ayun. Yan sabi ko, pakbet. Natikman nyo din po yung chicken kung yung isi-serve namin soon dito. Nag-serve nyo rin? Opo, sir. Snack pa lang po Papadamihin ko muna yung pagkukuhanan niya. Yung native chicken. Opo. Meron na kasi Meron ako, kaming maliit na ano din po dyan. Inaayos ko pa yun unti-unti. Pagka okay ng tuna. Tapos nangangampanya pa na mag-aalaga ng ganyan para merong pagkukuhanan pag maubusan ako. Okay naman po dito, kahit pa paano, nung natikman lalo yung pizza namin, buko pizza. Talagang balik-balikan. Binabalikan Tapos, naman pizza, namin. malakas. Alam, wala naman silang kakainin po dito direct buko halo-halo, buko pizza, buko lumpia, Tapos yung mainit na buko buko pie. pansit. Oh. Yun Buko lang pansit, buko masarap pansit. yun. Ano namin yan eh. Sa Sa Kaya rustika. rustica. try nga din namin nag-i-innovate din kami. Tinatanong din namin yung mga customer kung anong lasa, ganyan. Sa customer din po ako kumukuha ng yan, mga recipe. Feeling ko magkiklik yun, yung native chicken mo. Pag pinush mo yun. May yan chef po, kayo? yan. Si Dom yan. Kasi nilagot nito. Ikaw? Kami naman. Masarap. Pag may bisita ako na talagang May buwan na. obligation ka. Ikaw tagaluto eh. Kaya sabi ko, di pa nga Sabaw tapos yung ng buko. Tapos no, ang dami pong malunggay direct dito. Ayun lang nilagay ni Dom. Yung mga pare na pumunta dito. Ang sarap naman no, pwede mo na ibenta dito. meron kaming seminar ng ng Pakbita ingredients. sa tourism. Tinatanong nila sa akin kung isasalin nila itong dome sa tourism, ano ang pwede nilang puntahan at bakit, sabi nila din. Pwede buko pie, magkuhan sila ng buko pie and then magde-develop ako ng buko pansit buko, lahat ng pansit sinabi ko na. Kung gusto nila fresh buko, ang farm ko doon buko, sabi ko. Tapos yung baba ng farm ko manok, pwede ko silang ilutuan ng manok na Malaki na yung farm mo ng buko. Ayun. Start pa lang. Start pa lang. Saan kumuha ng buko? Pananim. Dito na rin sir, yung Pinatubo na. pinapatubo ko na tumigas. Yun na yung tinatanim ko. Tapos yung mga may backyard na kinakampanya ko.
taniman ninyo. Pinapahingi na nga ni Dom, nagpahingi niya na yung mga sige, hingin Parang- ito, sabi ng gano'n ni Dom. Para ibenta niyo sa for the future. Ito, 8 to 9 years. Opo. Matagal ko na naginabangan yung mga bunga niya. Pinaglinya-linya ni Dom dito. So lahat ng mga nasa likod namin, puro, na. Ayaw mo ng dwarf. Meron din akong dwarf. Yes, pizza. Tapos Sabi pinalagyan ko kayo ko ma'am, ng, pandesal lang. Dairy cream, okay na eh. pero pinalagyan ko to ng okra, ma'am. Oh, Buko na may Wow. okra. Ito yung nanalo, first place kami dito yung innovation namin. Oh. nice. I-try mo yung yung dwarf coconut ni Sir Delphine. Kahit lumalaki siya, May hindi contact, lumilit sir, yung oh. tubig. Hindi naman May yun. contact sa video. Oy, ano ko kayo. Sige po, para Juan. Thank you sa pizza, Ma'am Jen. Doon sa akin dyan sa With bundok. okra and- Malapit lang dito, mga 5 kilometer. Yun lang pinalagay ko po. May Plano kong konting buwan. hapon saka mushroom. 2 years lang mumunga. Oh. 2-3 years na mumunga na. Tama kasi yan ang business mo. Dapat talaga may sarili kang production. Ay may sarili kang farm din. Para hindi ka nabibitin lang Kasi sa mga 200 pa lang po yung naitanim namin. Kulang na kulang po. Kulang yan. Minsan 500 po daily. Nagagamit namin. Kapag malakas pa, 1,005, gano'n. daily na buko. Yes po. Magpipick season na naman. Oo. Alam mo yung isang elf na ganyan, kaya namin ubusin yan sa maghapon. O di marami. Pagka kaya nga po, blessing din ang bumili ng dump truck si Dom kahit pa Ang paano. ganda ng buko ni Sir Delphine. Punong-puno. Napanood ni ma'am. Napanood ko po. Ano pa lang yun, mother plant pa yun, hindi pa yun yung talagang babunga. Yung mga nakita mo, Opo. hindi pa yun. Sabi ko nga Dom, mga iba ata, 3 to 4 years, pwede na. Sana may accommodation ka na rin. Papasun yan. Pagka House ang gusto niya. Nandiyan na yung mga yung unti-unti, galing din Magpupunta dito. ka ng norte, dito na mag-check-in. Oo. Ang dami nga nagre-request. Tapos may mga nagpapaseminar sa amin. Ganun Gusto ko na. rin maglagay dyan sir sa kuhan. Kahit wood house lang. Yung wood house lang na pwedeng pan ay. Dahil dito, hindi ko kayang biglayin ang financial Yung kikitain lang namin. Yun lang lang po yung yun lang. Oo. Pero may purpose na ganun ang pupuntahan ko. But it's nakakatulog pa kasi wala akong utang. Ay, opo. Yun naman ang Tama ano nga. namin. Yun naman ang ayun na, basta tagal na natin magtitinda, sabi ko kay Jen, ang daming experience na yun. Hindi na yan. Ang dami biro-biro. sa business po, ang dami na namin experience nito. Maliit man Ba- na nagbebenta ako ng ipon, kung ano-ano Kumbaga may sa doctorate ka na. kung ano-anong negosyo. kung ano-anong tinda sa Divisoria na kahit nga Tanggalin lubog mo na sa ito, Espanya sinusulong ko yun para makauwi dito sa Vizcaya. Don't worry, parehas tayo. Oo. Ako din naglalala ko ng mga damit. Ay, oh. Sa Baclaran ako namimili. Blessing din naman siguro itong Ang sarap ng pinakbet. Yung Yeah. talong nyo yung maliliit. Oh. sa loob. Sarap. Mami, dito na din sa dyan lang po yung talong na yan. Ilan ang staff mo na? Dito din ma'am, 5 sila dito, 4. Unti-unti pa, nasa 20 plus na din kahit pa paano. Grabe naman. Na dadalawa lang noon nung nag-start kami doon. At kasi naman networker sila dati so walang hiya-hiya, walang Opo. Oo. Sanay na sa'yo ka sa marketing. Yeah. Oh, yun naman ang Serious and voice marketing. strength ko. Wag lang sa mga paper sa kapagluluto. Ako din. Si Sir Dom ang Sales din. buko. Sa luto naman po siya. Ako Perfect naman po yung combination. taga-market. Taga-market, taga-deliver na din. Pero kahit pa paano na din, nung nakilala na itong buko pie namin, tas mga expenses din namin, tinocompute kung lalabas. Ngayon naman na po mga nakakilala, may mga nabo-walk-in na. Pati mga reseller po namin, siniship na lang. Ba't ka po nandun sa restaurant na yun noon? Hindi ka na-try mo lang? Kumain nila. Nag-ano ka, nagbe-benchmark ka?
isa din yun. Tapos umiikot din kami kasi Sunday. Nung that time. pandemic pa ba yun? Hindi pa nung dito Ano lang. ka ba nun? Lately sila sa Oasis. Sa Oasis. Hindi na, ngayon lang yun, last Ay, sa this year lang. Parang this year doon lang sa po. Oasis sa Dubac. Nag-deliver po kami ng May deliver tayo. kasama sa Sky Escape sa Ambagyo ng mga buko pie, mga pasalubong kasi kami ang nag-supply din doon. So, ito naman, buko pie. My God. Leng, buko pie. Miss nyo yan. Yun mismo. So yan yung main product. Yan yung nagpayaman kay Ma'am Jen. The Sana Iron po. Lady. Amen. Grabe, amen. Masarap. Sweet dough din po yung dough niya. Para maiba din. Mm-mm. Kasi mostly mga iba, sweet dough lang po. Yeah. Ang galing, no? Sarap. Ito lang yung overload. Bagay sa ito. Mga gulay-gulay. Doon pala sa kanya okra. Start kami talaga. Pinakang Hindi namin din akalain na magiging makilala na ganito. Unti-unti mayroon ding napupuntahan yung sipag, tiyaga din namin ni Dom na nag-start. Oo naman. Meron at meron. Kasi na mag-ano na kami noon na walang sabi ni Dom, hindi. Tuloy lang. Sabi niya. Kaya gusto na namin bumitaw din noon eh. Kasi sabi ko, ang dami natin Gaganda-ganda competitor. ng business namin. Hinaluan ko pa ng medyo maraming kakompetensya. Sinong buko? Namis ko nga to. Tuloy nung kwan, alam mo doon yung kasama namin networking sa San Pedro, Laguna. Parang doon kami nagsisimulang gagrab namin yung buko pie kasi si Laguna talagang hindi ako maniniwala na buko pie namin magugustuhan ng mga tao. 2019. Tapos nung last month, kumuha na siya ma'am ng 100, less than 100 boxes. Laguna yun Sa Laguna. Oo. Basta dinadala ko doon. Ako mismo nag-aabot doon 150 na noon ang benta niya, ewan ko ngayon. Kami pa nag-aabot yun sa reseller niya. Oo. Benta niya ng 150. Bayaran niya na sa amin ng 95. Pero sabi ko, sige, tiyagaan lang natin. 2019 po yun. Kasi walang bumibili sa amin dito eh. 20 boxes, 50 boxes ang walk-in. Sige, sige, grab natin mga yun. Kasi punta lang din tayo ng Manila. Kuha din kami ng mga paninda namin doon sa Ortigas. Diretso na po kami doon. So madaling araw, dapat 5 a.m. ang meet up. Andun na kami ng 5 a.m. Para hindi na din kami matraffic. Sino nag-drive? Si Dompong. Ikaw pa rin. Wala lang. 1 month eh. Oo. Parang ikaw sa agri nun, ikaw lang yung nag-drive. Saan sa kami nakakarating. Tapos, minsan matutulog lang kami sa gasolinahan. Sabi namin, okay, nap tayo, tulog tayo 2 Ganun hours. din po si Dom. Umaga na. Oo, ganun. Ganun po si Dom. Hindi namin umaga na pala pagising namin. Pero something na exciting. Ang ganda. Ganun din kami ninyo. Minsan, tiglip muna ako ng 1 oras. Hanggang umaga na pala. Maliwanag na. Be safe na. Yung time kasi na nag-network kami, yung mga anak namin, hindi na namin nakikita. Walaan, ganun lang kami. Sabi mo, gawin nga natin ito na meron din tayong store, malay mo magiging successful. At least nakikita natin yung mga anak natin kung andito lang tayo. Yung maliit na store sa labas, Yung- i-rent niyo yun. Yung yun, dito ma'am. po, lote na po namin yung dati. Yung sa main store namin. Tinuro mo pa. Oo. Yung isa stock. kanina na may nakaparking na black na van. Mm-mm. Oo. Tapos yung doon po, 15 years po na na BOT kami doon, built operate transfer doon sa may tapat ng school. Mm-mm. Pero yung meron na din kami nakuha doon na 1,000 square meter, malapit na din doon. Grabe naman. Yun na yung so napapatuloyan namin. Wow naman. Ilabas ko din siguro na magganito doon. Para sabi nila, yung mga nagmamadali, kaya ilabas mo dyan. Sabi ng ganun sa akin yung mga Parang- friend ko. Parang may tugo ka na. Parang inuna lang namin dito kasi pagka parang ganito merong bisita na
Kwan. Ang tubong na Vizcaya talaga, ikaw. Opo. Pares kayo. Ako, ma'am. Ako, Sa Isabela Tumawini, po siya. Isabela. Ibanag. Kaya marunong kang magkaroon ng kabakan. Apo. Kaya parang yun ang ano best din namin doon. Yung atikman ko yung kahapon. Yan. Dito din mo, ma'am. Sa Balay Resto doon. Opo. Tumawin. Tumawin. Pero matagal Puro siya corn dito. doon, no? Yes, sir. 15 years old, nandito na siya. Nag-work na po dito. Dito Sa Vizcaya, sir. Kasi kadami namin magkakapatid. Anim kami, tapos sabay-sabay kami mag high school. High school noon hindi kagaya ngayon na lahat ng barangay na may meron high school dati, na. maglalakad ka, no? Malayo, no? Kalayo ng Normally, sa bayan lang, no? sa bayan lang. Anong pagkakakitaan ng parent ko? Pag umaasa sa pag-ani, di tutulong ka na lang doon. Nung magbinata na rin ako. Hindi na ako nagpaalam sa tatay ko, basta sa alam ko, labas muna ako. Nalaman na lang niya na nasa Vizcaya na ako. Grabe, ilang Nakita taon mo ka na lang, si no? Jen, no? 15. Kaibigan ko. 15 ka lang ba? Kaibigan. Pero Dumating na siya dito. pagdating ko dito, hindi ako marunong magsalita Friends ng lang Ilocano dahil salita namin Ibanag. Ibanag. Iba na. Iba na din sila. Ang kwento namin yan, ito, nagtitinda din ng gulay. Hindi ako ng kamatis. Oh. Saan kayo nakita? Kamatis, sibuyas. Sabi ko, ay, Kasi sa mga pesto po dyan, buko alay po kasi ang tawag dyan sa amin. Di ba dami mga nagtitinda ng buko pa yun din dyan. ito na yung kakambal ng trabaho doon sa Isabela, sabi ko. Dahil nagtitinda din ako ng gulay sa Isabela, Friend sa kami. palengke. Kumbaga, sa bayan, pupunta ka na doon. Sa probinsya namin, doon sa baryo namin, ang pamasahe hanggang sa bayan. Ngayon, nasa 100 pesos na daw. Pero noon, pag ang 20 pesos pamasahe hanggang sa bayan, malayo na yun. Mga siguro dito hanggang sa Bambang ang takbuhin ng tricycle. Pag nakaligtas ka pa doon sa tricycle, Wala na. uwi ka na, wala na. Sa jeep, dalawa lang ang papasok na jeep noon doon. Nung mga teenager na ako. Sabi ko, parang nagsawa ako doon magtitinda ng gulay sa palengke. Pakain ng baka. Yung mga kapatid ko nag-aaral ng high school, hindi kami pwedeng sabay-sabay. Na parang maghanap nga ako na dahil nahiya na ako doon sa itsura ko kasi yung mga kasama ko naka-uniforme, yung mga kaedad ko ako pangarap ko makapag-aral pero walang pera. Kahit tigain mo yan. Kaya nandito na ako sa Vizcaya, siniseryoso ko din. Nakilala ko din ito. Magkaibigan kami. Di naman namin akalang kami mag-asawa, no? Oo. Kumbaga, bata pa yan. Ito kasi negosyante sila. Pati yung mga nung makilala mo sila. lahat ng kamag-anak nila po. Oo. Yung kuya niya nasa Sa dugo bangko. pala yung mga negosyo Sila yung talagang May bukuhan na din ako dun sa tita ko kasi grade 2 pa lang ako. Nakasanayan ko na pumunta na ako dun kila tita ko. So ako na yung hanggang nag-college na ako. Nagtitinda, nagbibake na kami ng buko pa yun nung tita ko. Madaling araw ay ako yung taga-biyak niya. Pag-uwi ko ng hapon, magbibiyak ako ng buko. Kakayudin ko yan, 100 pieces. Kinamadaling araw, gagawin na naman namin ng tita ko. Ganun lagi ang routine ko hanggang nagkoleyo ako. Ilang taon ka na nung niligawan ka ni Sir? College po. palapit na siya mag-graduate ng college. Palapit na. Tapos tuloy-tuloy na yan. Tuloy-tuloy. Matagal din na. Matagal kasi 15 years old kami nang nag-friend Nagkaibigan na talaga kami. Para kami magkapatid, mamili kami ng paninda namin dun sa Baguio. Magkasama nga kami, hindi kami mag-boyfriend, pero walang ano. parang nga imposible na kami pala magkasama Di dapat noong pa sana, bata pa tayo para mas mayaman tayo, sabi ko. Pero tinatawanan ng mga anak ko pagkata. Witness naman yung mga
kaibigan naman kasi namin nung college Best siya. partner. Hanggang ngayon, kaibigan pa rin namin ng Pero doon nag-college ka rin? Hindi na, sir, hindi na. Hindi na. Parang Hindi mo natapos yung high school mo? hindi na. Tinutukan ko na lang yung sa experience. Grades. So hanggang ano ka lang? Hanggang Sa first year? elementary graduate na ako. Hanggang elementary lang? Oo. Doon Pero mag-high school sana ako, pero nakikita ko yung itsura ng magulang ko na pwede lang pati siko ikakayod doon sa lupa para maganda yung lugar namin. Meron nga silang lupa na tinatrabaho. Ang problema, pag maganda ani, biglang mabaha, bagsak na naman. O yung tatay ko noon medyo may kahinaan ng katawan, tinamaan din ng sakit. Wala na. Surrender ka na sa ganung pangarap, pero sa awa naman ng Diyos, inayos ko naman yung talagang maayos. Hindi naman ako ganong katindi na basta importante trabaho, sige, tinutunan ko lang natin para matutunan ko. Noon wala pa yung mga internet na pinagbabasa-basahan, kumukuha ako ng mga libro na yung connected dun sa manual na ginagawa ko para matutunan ko. Yun. Marami siyang natutunan. Mga iba po na nagwe-welding siya, naging po dito. Wala bang issue yung si Ma'am Jen ay college graduate, si Sir Doms ay elementary graduate? Sa akin naman walang issue doon na naramdaman ko o narinig ko sa kanya, dahil sabi ko nga, bata pa kami, magkakilala na kami ng gusto. Yeah, nakakatuwa kasi ni Dom hindi siya hindi hadlang, sabi nga yung sa edukasyon, pero sinipagan niya. Nakita ko yung sipag niya, tiyaga niya dati niyang work na talagang natutunan niya. Nung nag-asawa na kami, hindi na kami kumukuha ng mga ibang gawain sa bahay namin, kundi siya. Marunong siya sa experience niya na natutunan niya sa dati niyang work, inadapt niya lahat. And then mas marami pa kaming na natutunan dahil nga sa experience niya na niya sa akin, na-share niya. So, sabi nga nila, 'di ba? Hindi hadlang kahit elementary graduate ka lang. Yan, hindi naman niya inaano si Dom na ganito ako. Pero yung sipag niya sa experience niya, na-adapt niya. Nakakatuwa na super blessed ako dahil siya yung napangasawa ko. Paano mo naisip ligawan si Jan? Wala. Yung istorya niya parang nag-away lang kami na parang hinahanap namin yung bawat isa. Nag-away kami 2 weeks ata, hindi kami nagkikita. Siyempre nagso-sorry siya, di naman sorry, bakit daw nag-away kami, wala naman dahilan, bakit kami na pala. Ganun ang kwento niya. Hindi, nung nag-decide na kami, papuntahin na siya ng bridge yan sa mga crush niya Pero akong nanalo. Bridge ka pa. Kasi mga sales lady, mga ganda mga katakatabi namin. Ligawan ko ngayon, ganyan siya. Papuntahin na kasi siya sa Canada noon. Kaya sabi ko, di wala na akong kaibigan. Parang simple lang. Kami na pala. Kaya din ang kwento namin ni Dom. Kung hindi papuntahin sa Canada, baka hindi ko pa niligawan. Kaya ayaw kong mawala yung kaibigan ko. Baka mamaya sabihan ko. Walang Doms buko pa ngayon. Wow naman. College, graduate ka na noon? Nung naging kayo? Ay, college na din. Graduate na siya ng education. Education din po yung Pero, kasi mga education po yung mga teacher po yung mga tita ko na doon ako nakatira. So hindi mo na pre-practice siya? Hindi na po. 1 year lang din ako
sa tutorial, ganon. Talagang siguro ang calling ko is Business talaga. Business po talaga. Yun, okay naman na yung namin noon. Tapos after 1 year lang ata, nag-graduate ako, nagkinasal na kami ni Dom. Bilis nun eh. Talagang 2006 hindi pa nag-graduate. kami kinasal. Pinaghahanda na, papunta na eh. Tapos okay naman na yung 2007, ganun. Okay naman yung business namin. Try niyang mag-resign ng 2008. So, 8 or 9, nag-resign na po siya ng 2009. Hanggang tuloy-tuloy po na. Nag-umpisa na kayo. Kumbaga, yung business namin na pinagsamahan nung kaibigan kami, kaibigan boyfriend kami. Tinuloy niya nung nag-asawa na kami. Okay Doon sa naman. palengke. Nilalatag niya doon sa palengke. Ganun. Nakikita ko parang lumalago yata. Sabi. Pero nag-start din kami, talagang mahirap din. Para mabuo din ang bahay namin eh. Kahit payless po talaga, pinagatian namin yan para lang kaming Payless? Payless, pag yung noodles. Para oo. nagtipid-tipid ka. Tipid talaga Kasi kami na para mabuo din yung bahay namin, para makabukod lang din kami. Wala pa kayo anak noon? Meron na po si Jane. Parang buntis ka pala mo, buntis, yung buntis pala ako kay Jane. Yun, kung kahit na malaki na yung tiyan ko, bit ko pa rin yung Avon, magdi-deliver. Kasi nag-work pa lang siya noon. Tinitipid namin talaga yung... Kayod Kalabaw. Sino nagbinyag sa'yo ng Iron Lady? Sa networking po. Talagang ako lang po talaga kasi pero yung kulay ko ang binebenta ko noon yung beauty products. Mga sabon-sabon, pero nakakatuwa kasi talagang milyon-milyon po yung benta ko talaga. Doon din po kami na nakakuha din po ng Dagdag na po nabili namin yung 1.5 1.5 ata yung farm na yun. Ito dati na po to yung nag-Avon ako, gano'n. Pero tuloy-tuloy pa rin, sales leader pa rin naman ako sa Avon till now. Mga tao pa rin naman ako doon. Service fee pa rin. Nabili namin to. So yung skills nyo sa sales, marketing, nanggaling dyan sa mga experience nyo? Para sa experience. Tapos nakilala ko doon sa networking, sa mga direct selling na Pero kahit pa paano, grateful ako kasi maraming mga loyal customers Pasok mo na yung may iba dito. Parang hindi lang mga friend ko. Anong unahin natin? Demo na? Tayo? Ay, kami muna ni Sir Dom. Ay, tayong tatlo. Okay po. Sa production na siya. Doms, nakatulong ba sa'yo yung nag-umpisa ka sa isang mahirap? Malaki po. Katulungan sa akin yun. Kasi nung una, parang takot din ako eh. Sige. Talaga. Nung una talagang takot ako eh. Sa awa ng Diyos, natutunan ko trabaho. Mahirap kasi ikwento eh. Pero yung totoo. Nakita ko kasi yung niya. Nakita ko yung sa dedicated niya sa work niya dati. Na kahit na madaling araw yan, umuwi yan ng 10 PM ng gabi. Napaka-dedicated niya sa trabaho niya. Kaya din siguro na blessing din sa kanya na siguro time, sabi niya, kasi hindi naman niya agad-agad ito tinrabaho o andyan yung dati niyang ito yung work niya, kaya alam niya yung yan, ganyan si mga tao, pero hindi kami tumingin na duminig sa mga sinasabi ng tao nung unang nag-start kami, kasi napaka-challenging din talaga yung nag-start kami, tinatawanan kami.
niya noon na hindi yan magsa-successful. Pero God is good. Oo. Ang ginawa lang din namin, hindi kami nag-focus sa mga competitor namin. Nag-focus kami sa mga kliyente, yung mga nag-push sa amin na simulan nyo yan, yung negosyo niyan. Andyan yung talent ni Dom. Ikaw magaling ka naman nag-market, dati ka naman, yan yung business nyo. Why not gawin ninyo? So, kaya siguro din blessing. Nakikita naman ng mga tao na hindi naman po kami madamot. Nagko-community service naman kami. Kaya siguro sabi ng Lord sa amin, ito yung business ninyo. Kaya si Dom sabi niya, hindi kaya talagang pinush namin din itong business po namin na Buko Pie. Yun po, kahit na mahirap na talagang mag-give up na kami noon. Pero siguro nga blessing talaga na maraming naniniwala din sa amin na papatronize itong Buko Pie din namin, na sila yung nag-word of mouth, na nakakatuwa, na sila mismo yung kahit na hindi na din ako magpo-post sa Facebook, na talagang sabog na nung talagang kahit nung pandemic sa mga notification ko na sila mismo na po yung nagpo-post na ganyan, bibili kayo kasi yung lasa, hindi sayang yung pera nyo. Yun po, yun yung nakakatuwa. Na tapos marami pong mga government agencies po na tumutulong sa amin. Hanggang ngayon na wala po silang sawang sumusuporta po sa amin. Sa mga customers po namin, mga resellers and distributors na hanggang ngayon na tumatangkilik. Maraming salamat po. Nandito kayo direct para ng layo-layo ninyo. Pero nakakatuwa na mga kayo na tumutulong sa amin na i-promote itong product namin, na ano ba naman tong Dom's Buko Pie na ipopromote ninyo, nakaka-start lang kung tutuusin. Pero yung mga vloggers, mga dumadaan lang dyan, nakakatuwa. Super blessed kami na pag natikman din yung Buko Pie namin, ilinalalaban nila na masarap. Sabi nila, creamy, nakakatuwa. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.